Kausapin po natin ang bagong talagang Senate Blue Ribbon Committee Chair ng Gatchalian Bloc na si Senador Erwin Tulfo. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali, sir. Thank you, Connie. Correction po. Wala na pong Gatchalian Bloc, Cayetano Bloc. It's just a majority bloc headed po by Acting Senate President Win Gatchalian. Yes, Minority bloc po yung kabila. Yes, yan po ang nabanggit din na kinikinala ng Malacanang at ng House of Representatives, sir. Pero ito nga ho, ano ho ang masasabi ninyo? Kasi sa hearing na ginawa ho kahapon o pagpupulong na ginawa dyan sa Senado sa pangunguna po ni Senator Cayetano. Hindi po may tatawag o may tuturing na hearing po yung Ms. Connie kasi nga yun po ay parang media forum or press conference nila dahil hindi po siya official, hindi po siya recorded, wala pong recorder doon, wala pong stenographer, wala pong prib, yung members po ng Senate media para maging official po yun. Sila-sila lang po yun. Pagkatapos, wala po talaga. It's unofficial dahil dineklara po ni Acting Senate President Gatchalian na all employees po kahapon work from home dahil nga doon sa napipintong gulo na ini-expect kahapon ng umaga. At pagkatapos ako din po, dineklara ko bilang Blue Ribbon Committee Chair na Monday po ang totoong hearing po ng totoong Blue Ribbon Committee. Okay, so ito nga po, nabanggit din ho ng isa sa mga 18 sundalo kahapon ang inyo pong pangalan. At nabanggit nyo na rin ho na kayo ho'y magkakaso. Ano ho ang mga balak nyong ikaso? Libel po, ang definitely ang kakaso po natin, sagutin po nila yan kasi ewan ko po, I'm sure, hingihan po sila ng patunayan nila kung totoo po nagbigay po sila ng madali na lang kasi ngayon, Ms. Connie, magturo na magturo kahit sino pwedeng ituro Ang problema dyan, is it backed up by evidence? Sa ebidensya lang po tayo. Ang problema kasi ngayon, Ms. Connie, pag may nagsalita, kahit na hindi sa Blue Ribbon, kahit saan, sa social media, mag-Facebook page live ka lang dyan, yari ka na, sisiraan ka ng kapitbahay mo, wala kang magagawa. Kaya nga po siguro pag nagsettle na po lahat ng ito, kailangan po siguro palakasin itong mga penalty po sa mga ganitong mga kaso, mga problema. Kasi parang wala pong pangil. Kaya kahit sino-sino na lang damuho pwedeng magsalita po dyan. At kanina ho nabanggit din po ni Senator Kiko Pangilinan sa aming pong interview rin sa DZBB na maaring pag-usapan kung sakasakali ho sa Lunes bilang kayo ho ay nabanggit din dito sa 18 na dating Marines na naiugnay ho dito sa mali-maleta daw na pera, maaaring ba talaga na ibigay nyo ho sa inyo pong Vice Chair yung pagtatanong pagdating po naman sa issue dyan sa inyo? Definitely. Nabanggit ko na po yung kay Senator Kiko Pangilinan dahil siya po yung Vice Chair ko. Di siya po magtanong. At pagkatapos po, tayo po hindi kung kailangan, pag-usapan po namin bukas yan kung kailangan pa po ng presence ko. Siguro definitely, magbibigay po tayo ng opening statement at pagkatapos hayaan na po natin si Senator Kiko ang mag-handle po ng question and answer, investigation. Pero kailangan ko pang nandoon po siguro kasi po pag kailangan po ng approval po ng committee chair, pag-issuehan po ng isa-cite po ng contempt yung mga nagsisinungaling po ng mga testigo or yung mga invited guest po na hindi mag-a-attend, iko-compel po sila mag-attend sa susunod ng hearing. Pag hindi po, then we will cite them for contempt. Okay. Ano ho ang inyong take naman dahil sa kabila ho nga ng pagkilala ng Malacanang at ng House of Representatives po sa bagong mayorya, hindi pa rin ho kinikilala ni Senator Cayetano at ng kanya pong mga kasama yung inyo pong Senate Blue Ribbon Committee na pinapamunuan? Well, okay lang ho yun. Kung tutusin po, meron po kaming quorum. So, ang importante po ay kinikilala po kami ng ehekutibo, ng legislatura, yung aming pong counterpart, ang lower house, ang judikatura, ang judiciary. So entonces po, under sa executive naman po, yung mga law enforcement agencies, yun po ang importante. So kahit ano pa pong yaw-yaw nila, wala po silang pinaghuhugutan na authority dahil hindi po sila kinikilala. Problema dito, Connie,
Kung hindi ka kinikilala ng executive, ng judiciary, tapos yung kapwa mo legislative, ano ka pa, di ba? Di wala kang saysay. Maingay ka lang dyan, daldal ka ng daldal, pero wala kang magagawa. Okay, speaking of magagawa, meron ho bang mga limitations ang kawalan po ng Senate President sa ngayon, ano, dahil ito nga ho ay bakante? Wala po eh. Sa tingin ko po, wala. But I will have to check. I will have to go back. Kukonsulta ko po sa grupo and then I will review the rules po. Ang sinasabi lang po kasi doon, 13, you need to have a Senate President, to elect a Senate President. 12, you can dislodge, the Senate President. Pero you cannot not approve or vote or appoint Senate President na wala kulang sa 13. So, kaya nga po, si Sen. Win Gatchalian is Senate pro tempore lamang po. But he's the acting Senate President right now in the absence of a Senate President. And how will this affect po yung impeachment court? Wala, may quorum po kami. Mas maganda kasi yun, tinitingnan ko na rin po kung hindi sila mag-a-attend. Kami yung 12, 10 na lang sila. Alam niyo ba, mas mapapabilis sa paggawa ng mga batas. Dahil wala nang kukontra, wala nang chatter, walang talkies na gano'n, na magsasalita na wala namang saysay, katuturan. Mas maganda po yung 12 siguro. Mabilis po yung trabaho nung kaysa meron kang 10 na questionin ka na wala namang kapupulutan ng mga katanungan. So, tuloy po yun. Yung impeachment po, meron po kaming quorum eh. Kahit di po sila mag-attend, di bahala po sila sa taong bayan. They have to explain how come they don't want to attend the trial, Ms. Con. At dahil nasabi nyo nga ho na illegal ano, yung pulong kahapon, ano naman yung magiging effect ng mga sinabi po ng dating sundalo? Hindi ho ba sila sakop ng privileged communication na? Wala po kasi po hindi naman po recorded po 'yon. Di ba, walang entry po sa Senate po namin na mga book. So wala pong saysay maski manumpa sila hanggang gusto nila, wala po 'yon. Ano gagawin po nila doon? Report, magsasabit sila sa report. Alam po ni Senator Cayetano, alam po ni Senator Marcoleta, walang saysay yung hearing kahapon, ibigay man nila sa ombudsman yon, hindi po tatanggapin yon dahil hindi po authorized yung hearing po na yon, yung hearing-hearingan pala. Bagkos yun pa isang media forum lang or circus, what have you. Pero wala po talaga, wala pong basis, legal basis po yun. Okay, so in other words, hindi po sila magiging immune sa mga kaso kung sasampahan po sila? Ayo po, we're planning. I'm planning to file libel charges po doon po sa mga gumawa-gawa ng mga kwento. Titignan ko pa po kung sino pa po pwede makasuhan. Pinag-aaralan po ng abogado ko. Okay, ito naman po, yung sentimiento rin ninyo dahil kayo ay dating media personality rin bago ho kayo maging senador. Ano ho ang masasabi nyo doon sa sinabi ni Senador Rodante Marcoleta na karamihan daw sa mga media ay bayaran? Lahat po yata ng media nadamay po doon, kaya nasaktan din po tayo. Marami tayong kaibigan po rin sa media. Kaya nga nag-text po ako doon sa isang Senate reporter. Sabi ko, hindi ba kayo gagawa ng statement para barahin yung matanda na yan? Sabi nila, meron na, Sen. Erwin, gumagawa na po kami, babasahin na lang po mamaya. Pagkatapos siguro, medyo naisip-isip po ni Senator Marcoleta na, oops, medyo nagkamali ako, yung bibig ko walang control, hindi ko na mas mabilis yung bibig ko kaysa sa utak ko. So, binawi niya po. Pero, nagpalabas na rin po National Press Club. Kinukundi na po nila yung sinasabi, inaakusahan ng mga corrupt ang media, lalo na po dyan sa Senate. Yung pinapatamaan niya po yung Senate media. Nako, talagang mali po yun. Kaya po sa Monday po, sana mag-attend po siya, tatanungin ko siya, saan mo pinaghuhugutan yung sinasabi mo na corrupt ang mga media, ipaliwanag mo sa amin. Pagkatapos tatanungin ko rin po yung head po o representative ng Senate media na nagko-cover sa Senate para mag-comment po siya, mag-react doon sa sinabi ni Senator Marcoleta. Okay. Sa inyo pong pangungunahan ng hearing sa Lunes, sir, meron na hubang mga nakapag-confirm? Particular na ho doon sa 18 sundalo, sabi ay 6 ang inyo pong naimbitahan. Ano na ho ang update ninyo? Yung mga pinadala na po namin, yung si Speaker Martin Romualdez through the Secretary General po ng House, pinadala na po namin invitation. Noong Wednesday po, sinabi namin na invited po siya pero ma-move yung hearing sa Monday, which is the day after tomorrow. Yung mga Marines din po, sinabihan po namin, pati sila Attorney Baligod, sila
Senator, dating Congressman Mike Defensor, inibitahan po namin. May mga congressman po nagpahayag po, katulad po ni Congressman, dahil alam niyo po, hindi naman po recorded Aha. yung nangyari kahapon dahil media forum lang yun. Si Congressman Alvarez willing to join us tomorrow. Ganon din po si Congressman Adjong. Gusto niya pong mabigyan ng oras, so iimbitado rin po sila. Yung mga congressman po na gusto po magsalita, pati po si Father Fabic po ay gusto pong magsalita po, invited din po, kampo. Open po ang Blue Ribbon para marinig po kayo ng taong bayan. Para maipahayag po ninyo yung inyong saloobin, yung inyong defense. Kasi mahirap po, pati ako nga, inatake. Madali lang po kasi ngayon, Ms. Connie, na gumawa-gawa talaga ng kwento. Kahit ikaw, kaya ingat po na baka maituro ka. Uso po ngayon yung turo-turuan. Alright. Maraming pong salamat sa inyo pong ibinigay sa aming oras dito sa Balitang Hali, sir. Thank you po, Ms. Connie. Senator Erwin Tulfo.